Sir. Sir. Sir Omar. Hello, sir. Hello? Sir, saan po kayo? Andito kami sa kanto na, dito sa subdivision. Dito kami sa may sa may Bavaria Street. Anong street, sir? Bavaria Street. Bavaria Street. Kaya ba? Sir Omar. Pati po. Hello, sir. Basta po kayo. Saan po yung... dito pa. Parang bago lang po itong... Oh. Ano po? Saan na kayo sa amin ano? Marami yung pa yung dyan po yung pagawaan. Yan yung paggawa ng todo. Matagal niyo na pong negosyo to, sir? Actually, noong 2012 pa, kaso lang, umuwi ako ng Mindanao, natigil. So, mayroon pa siya buhay sa Mindanao, mayroon pang hanap buhay. Wala pag-isipan kong bumalik. Bumalik dito. Mhm. Kababalik niya lang. Kailan kayo bumalik? Ano lang kami dito, magdadalawa. May isang taon pa lang kami dito. Since nung Nung umuwi kami galing Mindanao. Saan po kayo sa Mindanao? Sa ano, sa may Maguindanao. Sa Maguindanao. Oo. Maranao po kayo? Maguindanao, no? Ay ba yung Maguindanaoan sa Maranao? Oo. Tama, Maguindanao malapit sa Cotabato City. Cotabato. Yun po yung pinaka-city namin, Cotabato. Oo, I see. Pero ako, sa Maynila na po ako pinanganak. Dito. Sa Quiapo. Taga Maynila ho talaga. Kayo po yung mga ano? Mhm. Di ba maraming Muslim sa Quiapo? Marami. Di ba may church dyan? Marami. I see. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Sir Alan Omar, yan. At andito po tayo sa Batangas, dito po yan sa Malvar. Pero si Sir, ang lahi niyo po galing ng Galing ng Maguindanao. Maguindanao. Anong taon po sa Maguindanao, sir? Anong taon po sa Maguindanao? Taon Taon. sa bayan. mismong sa mismong Ampatuan. Doon. I see. Kilalang lugar 'yon. Sila, Sir Alan ay ang negosyo nila ay toge. Okay. Bakit, Sir, toge? So, yung kasi yung kumbaga ako, mahilig kasi ako sa farm. So, as long as wala akong lupa, so napag-isipan ko kasi iba talaga pag hilig mo hinahanap-hanap mo Okay. Kahit na nasa syudad ka, walang imposible basta gusto mo. Oh, So, I yun see. yung gusto ko. Pero matagal na ho kayo dito sa Luzon. Tagal na, since birth na sa Maynila. Dito ko na sa Maynila pinanganak. Sa Quiapo mismo. Sa Quiapo. So, Mary Charles Hospital. Tapos po, gaano nakatagal itong negosyo ninyo? Nainganyo ako sa negosyo na ito noong 2012. 2012. So, actually, hindi ko pa siya masyadong na-develop kasi nga, siyempre, umuwi pa ako ng Mindanao. Umuwi kayo. Umuwi kami kasi sabi ng mga kamag-anak, testingin nyo dito kung ano magiging buhay nyo dito. Tinanay nyo kung gusto nyo doon. So ako, kumbaga, laki Maynila nga, sa Maynila pinanganak, so ayaw ko doon. Okay. So yun, sabi ko balik tayo doon, pagpatuloy yung negosyo. Bumalik kayo dito. Bumalik ako dito. Tapos dito na sa Batangas. Sa Batangas. Hindi na sa Maynila. Hindi na. I see. Tapos, yung toge na inumpisan nyo noon, nung pumunta kayo ng Mindanao, tinigil nyo. Tinigil na. Tapos, pagbalik dito, Pinagpatuloy. Ayan. Sige, sir. Okay. Pwede natin masilip, sir. So, sisilipin natin yung maliit na farm sa loob ng Maliit na bahay. farm.
Hello po. Kay, Siya pa yung misis ko, hello, naghahanda ma'am. ng ating Kamusta po? merienda. So, ayan. ito yung dito ko pinoproseso yung toge. Ah, ganito pala. So, may stages, Stages po ito. Apo. Merong harvestin ngayon, may harvestin bukas, sa susunod na araw. Continuous yan, walang putol. As long as may pambabad. So, everyday harvest, everyday tanim. Yes. Ilang days po ba, Sir Alan? So, depende sa klase ng munggo. Meron kasi munggo na madaling ma-harvest, madaling siyang lumaki. Ah, okay. Mabilis siyang mag-growth, kumbaga, yung may malalaking munggo. Kasi meron kasi maliliit, may pino at meron sakto lang ang laki. So itong ginagamit kong munggo ay ito yung imported galing pang Myanmar. Ah, imported. Imported na munggo. Galing pang Myanmar? So kinukuha ko pa po siya sa Divisoria. May kakilala akong Na importer. Oo. Tapos sa kanya Sa siya kanya binibili. sa kanya ako kumukuha. Mas gusto niyo yon kaysa sa local? Hindi, wala kasi sa atin eh. Kung meron, Wala bakit na. hindi? I see. Kumbaga, yun lang talaga yung pwede siyang gawing toge. Oh, I see. So, hindi lahat ng munggo pwedeng gawing toge? Hindi po pwede. Akala ko basta munggo Ay, pwede. hindi, I see. So, Okay. lahat na na-testing kong munggo, ang talaga imported. Imported. Yung maliliit lang siya. Oh, I see. Pwede mo ba masilip, So, sir? Ano po ito? Ito yung katatanim lang pala ito. Katatanim to. Ito. Ito yung tinatawag na tanim. Ibig sabihin, kalilipat lang nito. Antayin sana namin kayo bago ilipat, kaso lang masyadong matatagalan. Opo. So, di na namin kayo naantay. So, inugasan lang po yan? Ibinabad ho ng 8 oras. Ng 8 oras. So, nababad na po yan. Oh, I see. So, Okay, yan yung first stage. First stage. So, ito po yung, Ito naman po, 24 hours. yan yung para pang-harvest para bukas. So 2 araw lang po, sir. Hindi kasi andito pa yung pangalawang araw. Ito na yung pangatlong araw. Oh, I see. Pangatlong araw to. Oo. Okay. So bukas ito ma-harvest na yan. Ayan yung pangalawang araw. Okay. May green at saka may puti-puti na. Ang bilis lang po. Parang 3 days lang, Sir Alan. Yan yung una. Pangalawa. Tapos, yan ang pangatlo. Mas marami na yung puti. Tapos yung i-harvest ngayon, Yung harvest ngayon, nandyan sa storage, meron kaming storage room. ito pa yung harvest ngayon. Yan yung harvestin na Yan. ipapakita namin sa inyo kung paano harvestin. Yan, I see. Kumusta po yung negosyo nyo, Sir Alan? Maganda. Magandang negosyo. Maganda negosyo. Kumbaga, sa marami akong pinasukan negosyo, ito yung pinaka maganda. Kasi ang alam kasi nila, basta pag nag-harvest ka, matagal. Pero ito, pinakamatagal, 2 hanggang 3 araw, 2 to 3 naka-harvest days. ka na. Marami nga nagtataka, nagtanim ako, pero bukas harvest na ako sa mga anong tanim mo? Sabi ko gano'n. Sabi ko, munggo. I Ang bilis naman, sabi gano'n. So maraming nakaka-interest, kaso lang, namimili rin ako ng pwedeng turuan. Kasi nga, pagdating ng panahon, baka sila rin yung maging kakompetensya ko. Nagtuturo po kayo, sir? Nagtuturo ako, nagpapaseminar ako. Okay. Actually, meron na ako naturuan sa Tanay. Oh. So, alhamdulillah, sa salitang Muslim, pinahintulutan ng Allah na matuto siya. So, tinuruan ko siya. So, siya ngayon yung gumagawa ng toge sa Tanay. Muslim din po siya? Hindi ako, Kristiyano. So regardless kung Kasi itong negosyo ko na ito yung tinatawag ko na MASID. So, ibig sabihin ng MASID, Muslim Christian Economic Development. Hindi lang para sa mga Muslim. Oh, I see. Kasali din ng mga Kristiyano. Kumbaga, kung inaano ko kung paano i-develop yung hanap buhay. Oh, I see. Kasi itong toge, ang bumibili dito sa binabagsakan ko, mga Kristiyano. Walang Muslim, bibihira. Ang mga Kristiyano talaga. So naisip ko, gawan ko ng pangalan. So MASID, Muslim Christian Economic Development. Pag nagtulong ang Kristiyano at Muslim, may pagkakaisa. Kaya siguro pinagkaloob ng Allah na dito ako manatili. Sir, matanong ko lang kasi nung
Nag-experiment din ako dyan sa bahay eh. Hindi ko alam na may specific na buto pala. So yung galing lang sa palengke, pinatubo ko, mapait. So yun nga, meron kasi tamang proseso. So ganun din yung nung first time. Kasi nung natutuwa ko magtoge, hindi ako tinuruan nung kumbaga, naging rin ako, kumbaga, delivery boy. So nakita ko, hindi ako tinuruan. Pinapanood ko lang sila. So, una, tinuruan ko, hindi ako tinuruan, ganun nga, tinry ko, mapait nga. Kasi nga, yung proseso, hindi na susunod. Oh, I see. Hanggang sa araw-araw ko nandun sa nila, paggawaan, hanggang sa magkasama na kami. Hanggang magkasama na kami, hindi pa rin ako tinuruan. Hindi ka pa rin so, natuto tinuruan. ako sa sarili kong paraan. Inoobserbahan ko bawat oras ng galaw niya. So, yun. Hanggang nakuha mo rin, sir. Nakuha ko. Pero ang daming Ang dami pagsubok. mong experiment. Oo, ang dami. Oo. Andun na yung sa punto na sabi ng asawa ko, tigil mo na ito. Malulugi lang tayo ng malulugi. Kasi malaki na lugi sa akin bago ko ma-perfect. Talaga, sir. Napakalaki. Sir, nung sabi mo, mahilig kang magnegosyo. Ano bang mga ibang negosyo mo nung araw? Nung araw, nagluluto ako ng chicken pastil. Masarap yun Ang chicken pastil ay ng mga Maguindanao niyan. Yes po, opo. Kumbaga, niluluto lang yan dati sa amin kapag may okasyon. Pero ngayon, kahit saan makikita mo may may chicken pastil. Kahit dito sa Maynila, may Marami na-order ka na chicken nakaka-order ka pastel. na ng online. Opo, Tapos opo. in the jar, chicken pastel in the jar. So, yun talaga yung pinaka ko. Bago ko pa ito yun na pastel na talaga Pastel nakagisnan muna. ko sa magulang ko. Sa magulang nyo pa, sir? Negosyo rin nila yun Negosyo noon? rin na nung malilit pa kami sa Quiapo, okay. sa I Islamic see. Center. Yun yung pinaka-negosyo ng nanay ko. Matagal po yun. Matagal. Oo. Tapos, ba't tinigil nyo ang chicken pastel? Kaya ako tinigil yun kasi unang-una, ang daming trial. Kumbaga, hindi ko alam kung saan kukuha ng murang manok. Di ba? Kasi hindi naman po pwedeng sasabay ka sa mga negosyante na kukuha ka doon sa sa palengke lang. Siyempre, mas Tataas maganda. yung presyo. Oo, mas maganda yung nakarekta ka. I see. Oo. So, yun yung inaano ko. So, hindi ko pa kaya yun. Oo. So, naisip ko, pagka na-stable ko na talaga ito, ibabalik ko yung chicken pastel in the jar. Ibabalik nyo rin. Inshallah. After Pagkaloob ng Allah. chicken pastel, anong sumunod ng negosyo nyo? Marami akong ang dami kong pinasok na negosyo. Naging rin ako yung burger stand. Burger stand? Burger stand. Nung bago pa kami ng asawa ko, yun talaga yung pinaka-negosyo namin, burger stand. Saan mo kayo nag-burger stand? Sa Quiapo Quiapo rin? ho. So, ang akin kasi, step by step, hindi ko kumbaga, hindi pa na-stable yung isang negosyo, step na kagad. So, gusto ko, may pagkakasunod-sunod. Opo. Ba't tinigil nyo rin yung burger? Gawa kumbaga, hindi pa kami stable dun sa lugar, kasi nga, siyempre, nung mamatay yung nanay ko, at saka nung tatay ko, yung pwesto namin sa Quiapo na ibenta. Mahabang kwento. I see. Marami rin mo kayong pinagdaanan. Marami. Hindi ko nga in-expect na darating kami sa punto na maghihirap kami gawa Siyempre, may bahay kami sa Quiapo, may boarding house. Sabi namin sa sarili namin, Pundar ng mga magulang kahit hindi niyo po kami yun. mag-aral, Oo. may boarding house kami. Oo. Ayos lang, kasi mahal ang paupa sa Maynila eh. Nung magkasakit sila, hanggang sa naibenta na yung boarding yun din house. ang ginamit nyo. Yun din ang na, ginamit. Kasi sa kanila din naman yun eh. Yung nanay ko nagka-diabetes, yung papa ko na-stroke. So halos lahat, sila rin ang nakinabang nung nagkasakit sila. Naubos po yan. So kami ng panibagong negosyo. Ang dami kong pinasok na negosyo. Like, ano pa po yung mga pinasok mo, sir? Ano pa yung Naging vendor din ako ng laro sa diyan sa may Makati, sa Manpower. Vendor ng ano pa? Relo, yung mga relo na mga tiyanggi-tiyanggi. Opo. May Trinayo rin yung tiyangge. may box na maliit, tapos tinutupi. Pagka hinahabol ka ng MMD, bawal dyan. Alam, bit ko si box. Hinahabol eh. Diyan, Mahirap po yun, no? Mahirap. So sabi ko nga, ang dami kong pinasok ng negosyo na, kumbaga, parang pagsubok, ganun. Oo. Anong pakiramdam nyo? Kasi nung araw, may kaya kayo. Tapos nawala lahat. Mahirap. Kasi sa amin kasi sa Mindanao, hindi sa pagano, yung tatay ko, professional teacher.
Oh, so sabi namin nag-usap pa yung magkakapatid, puro kami lalaki. Kumbaga, kung maghihirap malabo. Kasi tatay ko professional, malawak ang lupa sa Mindanao. So may boarding house sa Quiapo, bibihira nagkakaroon ng boarding house noong panahon na mga 80s, Opo. 70s. So sabi ko, sa bagay, sa kanila rin naman yun. So magpanibagong, kumbaga magsisimula ng panibago para sa sarili, para sa pamilya. So ito yung naisip ko. Ito na. So, ito, nagkaroon kayo ng exposure kasi naging trabaho nyo. Yung sabi nyo nga na taga-deliver kayo. Oo, dahil taga-deliver ako. Oh, I see. Delivery boy. Kumbaga, nagdi-deliver ako sa Pasay, sa Pasig, sa Alabang, Binyan. Fast forward, ngayon po, saan kayo nagdi-deliver? Nagdi-deliver ako ngayon sa diyan sa may Sambat, Bagsakan sa Sambat, tapos diyan sa may Malbar, tapos mismong palengke ng Tanawan. Dito na din, sir. Ubus po yan, araw-araw, sir. Araw-araw delivery. Kulang pa po. Kulang? Oo. So, kailangan mo pang palakihin Kailangan to? ko pang paramihin o palakin Itong factory, itong farm. Indoor farm. indoor farm, mini farm. Maganda, sir. Magandang hanap buhay. Maganda. Kasi design na ko, parang ito yung sinasabi nilang tubong lugaw. Kung may tubong lugaw sa pagtatanim, ito na yun. Ito yun. Ito yun. Oh, I see. Kasi kadalasan sa mga nagninegosyo, ang gusto nilang marinig, tubong lugaw, ibig sabihin, malaki ang kita. Malaki kita. So sa akin naman, para sa akin, ito, tubong lugaw. Kung may tubong lugaw sa pagtatanim, ito na yun. Ito yun. Tubong lugaw kasi maliit ang puhunan, malaki kita. Malaki ang kita. So yun yung kumbaga, expression ko sa mga ganong klaseng hanap buhay. Pag maliit ang puhunan, then malaki ang kita, tubong lugaw. Okay. Pwede mo ba tayong magpakita ng nag-harvest, So, sir? ano na, Sige nga, sir. niya, para i-repack na. So, ilan po ang ito, nyo? Ilan ang tao nyo? Ito, tatlo na to, anak ko yan. Ito, yung dalawa, kaibigan. Yung Mga anak nyo. Asan po yung tatlong anak nyo? Ito, yung magkakatabi na yan. Mga lalaki. Okay. Tapos Puro yung lalaki po, anak niyo, sir? May isang babae din nasa loob. So, I ipakita see. nyo muna na kung paano ito harvestin. Okay, pakita natin. Saan po nag-aaral ang mga anak nyo, sir? So, sa ngayon, tigil lang muna sila. Pinag-focus ko sila sa negosyo. Kasi sa aming mga Muslim, mas pinapriority yung pagninegosyo. Kasi may paniniwala kami na kasi yung mga propeta namin dati, hindi naman sila yumaman sa pag-aaral. Yumaman sila sa negosyo. Sa negosyo. Sa negosyo talaga. So ako lang mag-harvest. Paano ba, Sir Alan? So ganito yung paraan ng pag-harvest namin. Parang tatanggalin mo yung balat. Oo, kasi yan, kusang lulutang yan. Oh. Kusang siyang lulutang pagka hinalo-halo mo siya. Ayan o. Kasi hindi naman mababali yung... Hindi siya mababalik kasi yung klase ng togi namin is, kumbaga matatag, kumbaga matibay. Oo. May togi kasi na pagka ginanyan-ganyan mo, nababali-bali. So tuwing kailan po ang training ninyo, Sir Alan? Depende kapag may nagpapa-schedule. So marami na kayo naturuan? Sa ngayon ay 3 pa lang. Isa sa Bulacan, 2 sa Bulacan, tapos sa Tanay, isa. Isa tao. Baka ako na susunod, sir. Isa lang. Sir, ako na susunod. Pagkaloob ng Allah, na matuto kayo. So ito yun. Inihiwalay talaga yung balat. Oh, I see. Madali lang siya. Ganun lang. Ganyan lang siya. So kung gusto nyo malaman yung buong process mula umpisa hanggang dulo, pwedeng mag-enroll kay Sir Pwede Alan. seminar. Ayun na, malinis na po ito. Hindi pa po yan yung final touch. Hindi pa. Kumbaga dyan ay pa lang, kumbaga... First step. First step. Ito, lang to, 1 kilong munggo. 1 kilo lang po to. 1 kilo lang siya. Pagka naging togi siya, nasa 6 na kilo. 6. 6 na kilo siya. Pagka tumubo siya ng maayos, katulad dito. Magkano po ang halaga ng 1 kilong munggo? 70, 70. Magkano 1 kilo ng toge? 50.
Alam na. 50 ang isang kilong toge, magiging 6, so magiging 300. Yung 70 pesos mo. Yes. In 3 days. Yes. Aha. Good business. Sir, possible ba yung magtogi ka ng ibang buto na hindi munggo, yung soya, yung mga ganon? Hindi ko pa natatry. Hindi nyo pa na-try. Kasi yung mga toge ng mga Japanese restaurant, yung malalaki po yung toge. Ginagamit nila doon yung yung itong soybeans. Soybeans. Ah. Alam nyo pong mag-ganon? Hindi Yung ko pa, soybeans. Hindi nyo pa na-try. Naano ko lang, kumbaga, may narinigan lang ako sa Divisoria Opo. na pwede yung Itoge yung soybeans. soybeans. Pero baka the same din po ang proseso, Sir Alan. Tingin nyo? The same lang din ang proseso? Ay, hindi. Iba? Iba. Hindi yung pwede sa ganitong klaseng kasi maselan yung baga madali siyang mabali. Oh, I see. At saka malalaki yung katawan ng soybeans. Opo. Galing. Sa totoo lang, ang daming gustong makita yung proseso ko, hindi ko pinapakita. Okay. So, paano ko ma-develop yung ko na Muslim Christian Economic Development kung hindi ko ipapakita? Paano sila magkaka-interest? Aha. So, sa pamamagitan nito, siguro magkaka-interest sila. Kasi ang negosyo na to, as long as may palengke, Meron. may customer ka. Opo, opo. Lalo't pag mahal na araw. Ang toge kasi napakasela nito. Opo. Madali siyang kapitan ng bakterya. Oh. So pagka nakapitan siya ng bakterya, malulusaw na siya. Malulusaw. So, kailangan malinis. Kailangan malinis. Sir Alan. Kasi kapag ang area mo, sa surrounding mo is madumi, hindi tutubo ng ganitong klase ang toge. Lalo na pagka ang mo ay mabaho, ganyan. Ang toge, hindi siya nadidevelop. So mga anak, ipakita natin yung kung paano to paano to i-drain. I-drain. Every day, sir, ilang kilo ang dinideliver mo? More than 300 kilos o higit pa. Every day? Kulang pa po yun. So, plano ko pa itong expand, kumbaga palakihin. Maliit pa itong klase ng togyan. Butit pumayag kayo, sir, na i-feature namin. Kaya ako pumayag kasi nga po, katulad ng sinabi ko sa inyo, ito ay ipinagkalob ng Allah sa akin na mayroon akong pwedeng focus. Gusto ko mag-focus sa yung nga sinasabi ko na Muslim Christian Economic Development. Opo, opo. Kasi pagka Muslim at Kristiyano nagkaisa, walang gulo. Katulad nila sa palengke, akala nila Kristiyano ako, akala nila ano lang ako doon. Sinasabi lang nila, pangalan mo, Alan, Omar. Muslim ka? Muslim ako. Ang galing. Muslim na nagtutogi. So, baga parang sa kanila, may Muslim pala na nagtutogi. Wala kasi. Walang Muslim na nagtutogi. Oh, I see. Pero yung itong lininis nyo na to, gaano katagal i-drain po ito? Ay, saglit lang po ito. Mga 1 minutes. Mabilis lang. Okay. So, pakita nyo kung paano niya i-repack. Yung mga kapatid nyo, sir, anong naging negosyo nila? Nasa Mindanao, magsasaka. Kasi Sila yung nag-cultivate ng mga lupa nyo sa Mindanao? sila yung doon baga nangangalaga. So sabi nga nila sa akin, hindi mo na ba kukuha yung lupa mo dito? Kasi may share din ako magmula nung mamatay mama at papa namin. May share ako. Oo. Sabi ko, inyo na, wag lang kayo mag-away-away. Kasi ako, wala na akong planong umuwi doon. Yung mga anak mo, ba't ayaw mo? Ayaw na rin nila doon. Ayaw din nila? Oo. So siguro, pagka, sana yung pa mong mangyari, pag wala na ako, sila na lang dito, kumbaga magpapatuloy. Kung sino man sa kanilang may gusto. Ilan taong ka na ba, Sir Alan? 46. Bata pa. Bata pa. Ayan, tingnan nga natin dito, sir, para makita ko rin. So, dapat may electric fan. Meron talaga para, po. maganda yung pagkakadry niya. Kasi kapag ang toge, hindi na-dry ng maayos, nagmumoy sa plastic.
Yes po. Oo. Nagmumoist siya. Pagka pinlastic mo siya, nabasa. Oops. Butit pwede pong magtogi dito sa Hindi, lugar. nagpaalam naman sana, kumuha ko ng sa barangay. Oh, I see. Kumbaga, so kaya namin siya ginaganyan para yung niya, yung balat na naiwan, matanggal. Kasi pagka hindi mo siya pinanginan ng ganyan, marami siyang balat. Pag tingin ng tao sa palengke, hindi siya ganun kalinis. So kaya kailangan talaga siyang pahanginan. Yung dating trabaho nyo na ganito, sa Quiapo rin po yan? Sa Taguig. Sa Taguig. Sa Taguig ako kumbaga nagsimula. Taga doon yung boss ko. Na hindi niya itinuro sa akin yung tamang pamamaraan. Ilang taong pa itong mga anak mo, sir? Ito ay 18, 18. 24 na. Tapos ito ay 17. Siya ang panganay mo? Siya ang pangalan. Ayan yung paraan ng namin pag-harvest. Na sa palengke, tinatanong nila, kahit sa social media, sa Facebook, nagtatanong sa akin, paano nyo ba pinapatoy? Paano nyo bang inaano yan? Ba't ang puti ng togi nyo? Kasi bibihira kasi yung gumagawa ng togi na sinishare lahat. Opo. Kasi katulad na lang sabi ko sa inyo na Yes, sir. baka pagdating ng panahon, yung kaalaman ko, pwede kong maging kakompetensya. Para sa akin naman, no deal sa akin yun. Hindi siya big deal. Kasi bakit? Ang lawak ng palengke. Opo. Ang dami ng palengke pwedeng bagsakan. So itong togyan ko na ito, meron siyang storage. Habang kasi ang pinakamatinding kalaban ng toge ay init. Opo. Ngayon, habang hindi pa siya na-deliver, kasi tulad nito, ang niya, market niya, mamayang hapon pa, mamayang gabi. Mamayang gabi niya pa Mamayang i-deliver. gabi pa yan. So magtatagal siya sa plastic. Opo. Mainit. Opo. So habang nasa plastic siya, nagmo-moist. So para hindi siya mag-moist, Dapat may storage. meron kaming So storage. medyo malamig po dyan. Malamig, aircon. Naka-aircon siya. Oh. Paano ipakita nyo kay Sir yung, yung bundle natin na isang bundle ay nagkakahalaga ng 150, ang 3 kilo lang yun. So yung 3 kilo na yun, 150, 150. ang bigay namin sa palengke. Sila naman sa palengke, magkano nila Binibenta binibenta? nila ng 20, 25. Ang binibigyan ko pa lang dito sa 3 tao pa lang. Nung mamimili, nanggagaling siya ng Tagaytay. Sa Tagaytay niya ibebenta? Sa Tagaytay na ibibenta. Tapos yung isa naman, sa binyan niya binabagsak. Sir, ang isang plastic na to, ilang kilo yun? Kalahati? 1/4 lang yan. 1/4 lang? Oh, I see. 1/4. 1/4 lang. Pero sa akin, yung 1/4, nilalagpasan ko pa yun. Hindi siya saktong 1/4. Lagpas pa siya ng isang Lagpas. guhit. Kaya yung mga tao, pag nakikita tinitimbang nila, bumibili sila, kunwari, titimbangin nila, mamaya-maya nandyan na, kukuha na ng bundle-bundle. Talaga, sir? Kulang pa yung production? Kulang. Ba't ayaw mong palakin? Malaking space. Wala Kulang pang mo. space. Kasi ang ko kasi ito sa kabila, dalagyan ko ng station. So mas maganda, pagka medyo nag-boom na, hindi, maghahanap ng medyo malaking area. Ito pa na-drain na rin to? Na-drain na rin yan. Kinukuha na lang dyan sa storage. Sige, ibubuwas niya. Sige, boss. Magastos sa tubig. Ha? Magastos sa tubig. Magastos, pero na ano niya. Kaya Kumbaga, niya. kaya niya. Anong klaseng tubig po to? Walang chlorine. Wala. Ano lang siya, kumbaga poso. Deep oil. Deep oil. Pero naka-ano pa rin ako, naka-filter pa rin ako. Kasi ang pinakamatinding kalaban ng togi, isa pa sa pinakamatindi, bukod sa init, Opo. ay ang tubig. Oh, Kapag I see. ang pinanggagalingan ng tubig mo ay may kalawang,
Sira ang togi. Sira yung togi. Oo, sira ang togi. So, kailangan i-filter. Naka-filter yan. Nakailang stages ang filter yan. 2 stage yan. Oh, I see. Katulad yan, pagka napansin ko na medyo maitim na yan, Palit. papalitan ko na kagad yan lahat. Oo, kasi kalawang na yun, ibig sabihin, makukontaminate na siya. Pero saan nanggagaling yung tubig na ano na Sa tangke mismo nitong subdivision, walang chlorine sila? wala. Baga parang natural lang talaga siya. Buti na lang ganon. May gumagawa kasi ng toge na kung ano-ano yung nilalagay nila na gamot, pampaiksi daw ng ugat. Hindi ako interesado kasi chemical yun eh. Baka magkaroon ng epekto sa katawan ng tao. Di ba? So ang toge ko kasi ano siya, kumbaga organic. Opo. Walang halo. Hindi Walang ako halo. naghahalo ng kung ano-ano. Oo. Kasi sa ano ko, sa page ko, ang dami nagtatanong, may nilalagay ka bang gamot? Anong gamot ang nilalagay mo? Pwede ba ako makabili? Ay wala, sabi ko, organic ang toge ko. Wala akong ginahalo kahit na ano. Nasa tamang proseso lang yan. So 1/4, 1/4. Yung 1 kilo, 4. 4. So ang isang bundle ko, 3 kilo siya. 3 kilo. Dapat ba walang hangin sa loob ng plastic? Oo, kasi kapag ka meron siyang hangin, magkakaroon siya ng, lulobo siya, tapos, kasi meron siyang ano eh, mayroon siyang oxygen. Tapos yung oxygen na yun yung magtutubig, magmumuwis. Makakasira, sisira sa katawan ng toge. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.